Nagsisimula ang pelikula sa lungsod ng Madrid, kung saan ipinakilala si Juana, isang batang babae na nag-aaliwan kasama ang kanyang kapatid na lalaki. Pinapanood sila ng kanilang ama habang kumukuha ng ilang litrato. Naputol ang masayang sandaling ito nang lumitaw ang kanilang ina at pinagmamadali silang maghanda para sa konsagrasyon. Sa gitna ng isang misa, may mga taong humuhukay sa isang bahagi ng simbahan at natuklasan ang isang lumang kahon. Nang buksan nila ito, nakita nila ang isang demonyo na inukit sa kahoy na nagpahanga at nagpasindak sa kanila. Matapos noon, ang mga bata at isang teenager ay nagsimulang maramdaman at makakita ng kakaibang mga bagay sa loob ng simbahan. Iisa ang kanilang katangian. Nagsisimula silang makakita ng mga mabangis na entidad. Nang hindi maunawaan ang nangyayari sa kanila, lalong lumalim ang impluensya ng kasamaan sa kanilang buhay. Sa isang pagdiriwang ng simbahan, nagpasya ang mga batang babae na biruin ang isa sa kanilang mga kaklase. Sinabi nilang may tanda sa damit nito, kaya napilitan itong pumunta sa banyo. Doon, habang sinisikap nitong gupitin ang tanda gamit ang gunting, nagsimulang kumilos ng kakaiba at bigla nitong inilagay ang gunting sa sarili nitong dila at pinutol ito. Nasaksihan ni Juana, kasama ang kanyang kapatid, ang lahat ng ito. Ilang sandali pa, bumalik ang batang babae sa bulwagan na nakakaakit ng pansin ng lahat at nagpasindak ang kanyang gawi sa mga naroroon. Sa isang biglang galaw, itinapon niya ang sarili sa labas ng bintana at nadamay ang isang lalaki na nagmarka ng malim sa kabataan ni Juana. Ilang taon na ang lumipas nang dumating ang ilang pulis sa parehong simbahan. Mula sa simula ng kuwento, pumunta sila kay Padre Ciro na tumanggi na makipag-usap sa sandaling iyon at humingi na bumalik sila kinabukasan. Nagpilit ang mga opisyal, sinasabing mayroon silang warrant para makapasok sa sakristiya at naiwan si Ciro ng walang pagpipilian nang may pag-aalangan. Inakay sila ni Ciro papunta sa pasukan at kumuha ng kutsilyo bago sila bumaba. Minamasdan ni Ciro ang lugar ng may kabang takot habang naghahanap ang babae ng pangunahing circuit breaker. Habang hinahawakan ng instalasyon, naramdaman niya ang kakilabutan ng haplusin siya ng multo. Matapos mapatayin ang mga ilaw, nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga katrabaho para ituloy ang gawain. Habang nakikipag-usap kay Ciro na nananatiling natatakot, isang nakakakilig na sigaw ang umahon sa likuran nila. Nang lumingon sila, humarap sila sa isang masamang nilalang na dumalo sa kanila ng may karahasan. Pagkatapos makita ang pagbatay sa mga opisyal, sinubukan ng babae na makaiwas, ngunit nagsara ang mga pinto. Lumapit ang entidad at mabilis na pinatay siya, habang si Ciro ay kumuha ng sarili niyang buhay. Sa parehong sandali, si Padre Angel ay dumating sa isang monasteryo na naghahanap ng tulong. Tinanggap siya ng priora na nagpaalam sa kanya na si Juana ay abala. Nagpilit si Angel na ang bagay ay apurante at kailangan niyang makausap siya. Hiniling ng priora na matulog siya roon para makapag-usap siya kay Juana kinaumagahan. Sa gabi, dinala ni Mara, ang nobisya, si Angel sa kanyang silid. Binalaan niya siya na huwag matakot sa anumang marinig niya dahil hindi siya mag-iisa sa monasteryo. Namanga siya at nagtatanong, ngunit naputol siya ng isang sigaw at sinabi ni Mara na si Miguel lang iyon at umalis. Makalipas ang ilang sandali, humiga si Angel, ngunit naramdaman niyang pinapanood siya ng iba. Nang matakot, binuksan niya ang ilaw at tiningnan ang silid. Ngunit sa kalaunan ay nakatulog muli siya. Kinaumagahan, lumapit si Angel kay Juana na nagtatrabaho ngayon bilang isang restorer ng mga eskultura. Nagpakilala siya at sinabi na nagmula siya sa Madrid na may trabaho para sa kanya. Ngunit nagreaksyon si Juana nang may pagkahinding, sinasabing alam na niya kung sino siya at kailangan niyang maghintay dahil abala siya. Binanggit ni Angel ang pangalan ni Rocco na nakahikayat ng kanyang pansin at ipinaliwanag na ang gawain ay nasa simbahan ng San Simeon. Tinanong ni Juana kung ano ang alam niya tungkol sa lugar at sumagot siya na isa ito sa mga pinakamatandang simbahan sa lungsod. Nagkomento si Juana na maraming kakilakilabot na alamat tungkol sa simbahan at nagpahayag na kailangan niya ng mga obyetibong sagot dahil siya ay isang espesyalista sa rasyonalistang arkitektura, kakaiba sa kinakatawan ng lugar. Gayunpaman, tumanggi siyang tumulong hanggang sa ibunyag ni Angel na 4 na tao ang namatay doon kasama ang pari. Nang marinig ito, nalungkot si Juana nang malaman ang tungkol sa pagkamatay ni Ciro. Sa kalaunan, nagpasya si Juana na tumulong at habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit, lumitaw si Mara at humingi na makasamang pumunta. Sinasabing maaring makatulong siya. Tumanggi si Juana. Sinasabing wala itong ideya kung ano ang naroroon sa simbahang iyon. Matapos ang maraming pagmamakaawa, nagpatalo si Juana at kinuha ang nobisya at magkasamang pumunta silang makilala si Angel. Bago umalis, tinanong ng pari kung ano ang problema niya sa lugar. At isa ng tabi ni Juana na iyon ang simbahan kung saan siya ikinasal na nagulat sa kanya. Mamaya nakita ng grupo si Rocco na tinanong kung alam niya kung bakit siya tinawag. Sinabi ni Juana na hindi at humingi ng paliwanag. Isinaalang-alang ni Rocco na isang linggo na ang nakalipas. Binuksan nila ang kriptang ng San Simeon dahil sa gawain ng kumpanya ng kuryente. At ngayon kailangan nilang patunayan na walang sino man ang dapat pumasok doon nang walang pahintulot. Tinanong ni Juana kung bakit tinawag siya at sumagot si Rocco na siya lamang ang tunay na nakakaunawa sa nilalaman ng simbahang iyon. Sinabi niya na ang misyon ni Hena ay hanapin ang tatak ng San Simeon Estilius dahil sigurado si Ciro na ito ay umairal. Humingi rin siya ng katibayan na ang tatak ay nasa ilalim ng simbahan
para makapagbukas siya ng administratibong proseso. Kung wala silang mahanap, magsisimula ang palasyo ng lungsod ng konstruksyon at mawawalan sila ng kontrol sa lugar. Ipinakita rin ni Rocco ang isang modelo na lihim na itinayo ni Zero na nagbubukas ng mga tanong. Ipinaliwanag niya na nais patunayan ni Zero na ang San Simeon ay isang daan patungo sa ilalim ng mundo, na ang simbahan ay katulad ng isang iceberg na mas malaki sa ibaba ng ibabaw. Sinabi niyang nag-iwan si Padre Ciro ng liham at ibinigay ito kay Juana. Sa wakas, tinanong ni Rocco na tawagin si Padre Kino na masayang makita si Juana. Mabilis siyang yakap niya, sinasabing nagsisisi siya sa pagkasangkot nito, ngunit kinakailangan. Sa library, nagsaliksik sina Juana at Mara tungkol sa kasaysayan ng simbahan ng San Simeon Estilios. Nagsuri sila ng mga lumang dokumento at mga rekord ng relihiyon para maunawaan ang tatak at kung ano ang nakatago sa lugar. Sa panahon ng pagsaliksik, natagpuan ni Juana muli si Esther, isang lumang kaibigan sa paaralan na nagtatrabaho doon. Nagsimulang tumulong si Esther sa kanya sa mga katanungan at sa mga arkibo. Magkalipas ang ilang sandali, humingi si Mara ng mga mapa ng bombadyo ng Madrid at pumunta si Esther para kunin ang mga ito. Habang bumabalik si Mara para ituloy ang pag-aaral, napansin niya ang isang madre na nakasuot ng puti at lubhang natakot. Kinabukasan, tumigil sina Juana at Kino sa isang tindahan ng Antigo para kunin ang isang espesyal na kamera na kayang makuha ang mga detalyeng hindi nakikita ng hubad na mata. Matapos makuha ang kagamitan, pumunta sila para makilala ang iba at ipinagpatuloy ang investigasyon. Natuklasan ni Mara na ang rehiyon ng simbahan ng San Simeon Estilios ay napapaligiran ng ilang sementeryo. Ang ilan ay napakatanda at nauugnay sa madilim na mga kwento tungkol sa mga batang inilibing doon. Sa mga file, nakahanap siya ng isang litratong nakilala ni Kino. Inihayag niya ng mga kaibigan niya ang mga ito, kasama si Padre Ciro, at na ang larawan ay kinuha ng natuklasan nila ang estatwa sa kriptan. Sa pagsusuri ng litrato, napansin niya na siya lamang ang natitirang buhay at nalungkot ito. Pumasok ang isang kakaibang lalaki sa restaurant na may dalang kahon at lumapit sa grupo. Sinasabing pinapanood sila at alam na ng mga ito na nandun sila. Pagkatapos ay nakita niya ang isang entidad na nasa itaas ni Juana, natakot at umalis. Ilang sandali pa, narinig nila ang ingay sa labas at natuklasan na nasagasaan ng lalaki. Samantala, binuksan ni Kino ang kahon na dala nito at nagulat ang lahat nang makakita ng isang nilalag na mukhang sanggol. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Juana na tahimik si Mara at tinanong kung nagsisisi siya sa pagpunta. Sinabi ni Mara na hindi at nagkomento tungkol sa asawa nito. Kinumpirma ni Juana na nakainom si Saulo ng lason at nagpasya siyang ipaliwanag ang nangyari. Sinabi niya na inari ng isang demonyo si Saulo at na kahit matapos ang ilang pagtatangka ng eksorsismo kasama si Padre Kino at Rocco, walang nagtrabaho. Sa paglipas ng panahon, lumala ang sitwasyon hanggang isang araw, natuklasan ni Juana siya matapos uminom ng lason. Sinubukan niyang tulungan ito, ngunit humingi ito na mamatay ng mapayapa, na nag-iwan sa kanya ng walang pagpipilian. Ikinuwento rin niya ang trahedyang naranasan niya kasama ang kanyang kapatid na si Miguel nang bata pa ito. Sa una, tila nagdurusa ito mula sa mga bangumot sa gabi at hindi makatulog. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto nilang hindi ito pangkaraniwan. Nagsimulang lumitaw si Miguel sa iba't ibang lugar sa parehong oras, parang nasa dalawang lugar ng sabay-sabay, isang bagay na hindi maipaliwanag ng sinuman. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang sitwasyon at lalong naging nakatatakot. Sa luha, humiga si Juana habang inaalala ang lahat ng pinagdaanan niya habang sinisikap ni Mara na aliwin siya. Nagtipon ng grupo sa umaga at bumalik sa sumpang simbahan. Sinabi ni Juana na nakakakaba ang lugar at sumang-ayon si Angel na ito ay isang kalapastanganan sa Diyos. Bumaba sila sa sakristiya at nagkomento si Kino na nagbuo si Ciro ng obsesibong mga teorya tungkol sa simbahan. Nakahanap sila ng puntod, ngunit sinabi ni Kino na ito ay huwad dahil walang sinuman ang nailibing doon. Sa tulong ni Juana, itinulak niya ang slab at sinabi na sinubukan ng iba na itago ang isang daanan. Bago bumaba, hiniling sa lahat na manatiling magkasama dahil iyong lamang paraan para mabuhay. Nagpatuloy ang grupo sa mga lagusan hanggang nakahanap sila ng mga markang gawa ng phosphorescent na pintura sa mga dingding. Hiniling ni Juana kay Angel na itala ang lahat para ipadala kay Rocco. Nagkomento siya na ang pinturang ito ay nilikha lamang noong 1908 na nagpapahiwatig na hindi ito sinaunang panahon. Habang nagpapatuloy sila, nahuhuli si Joanna. Lumapit sa kanya ang entidad, bumubulong sa kanyang tahinga at nagpaputok ng ilawan. Bumalik ang grupo para tingnan kung maayos siya at nagpatuloy. Karagdagang makasulong, nakahanap sila ng mga libing na nagulat kay Angel dahil mga 200 metro ang lalim nito. Nagsimula siyang mag-record at hiniling ni Juana kay Mara na mangolekta ng ilang katibayan para gamitin bilang patunay. Habang kinukuha ni Mara ang larawan ni Juana kasama ang mga nilalang,
Isa sa mga ito ay tumugon sa flashlight ni Angel, nagpasindak sa kanya. Sinabi ni Kino na ang mga bagay na iyon ay hindi mga libing, kundi mga demonyo. Pagkatapos, nakakita sila ng kakaibang guhit sa kisame ng yungib. Sinabi ni Angel na kailangan nilang mabilis na mahanap ang tatak at umalis. Sinabi ni Kino na tama si Chiro at ang lugar ay pinabayaan ng Diyos. Sa sandaling iyon, narinig nila ang ingay at pumunta para siya sa atin. Nang dumating sila, natuklasan nila na totoo ang tatak at ipinagdiwang ang kanilang pagtuklas. Sinubukan ni Angel na basahin ang mga inskripsyon, ngunit ito ay nasa sinaunang wika. Iminungkahi ni Mara na kunin ang bagay para ipagpatuloy ang investigasyon, ngunit tutol si Juana. Matapos ang pagmamakaawa, nakumbinsi ni Mara si Juana. At nang alisin nila ang tatak, naramdaman ng lahat ang kakaibang bagay at nagsimulang yumanig ang lugar. Sinabi ni Angel na pinakawalan nila ang kasamaan at nagsimulang tumakbo ang lahat. Mamaya, nakipagtipan sila kay Rocco na nasiyahan sa pagtuklas at sinabi na tama si Ciro. Isinantabi ni Juana na umairal ang tatak at hiniling na isara ang simbahan dahil ito ay sinumpa. Sumang-ayon si Kino, ngunit inihayag ni Rocco ang kanyang mga plano at sinabi na tapos na ang misyon ni Kino at ililipat siya mula sa simbahan ng San Simeon Estelius. Tinanong ni Juana kung ano ang mangyayari ngayon at inutusan ni Rocco ang lahat na lumabas. Sinasabing kailangan niyang makipag-usap sa kanyang pamangkin ng mag-isa. Nabigo, inihanda ni Kino ang pag-alis at hiniling sa Diyos na maawa sa kaluluwa ni Rocco. Sinabi ni Rocco na puno ng kaguluhan ng mundo at na nagdurusa sa mga tao nang hindi ito namamalayan. Inangkin niya na ang nasa ilalim ng simbahan ay gagawing gising ang lahat at muling matutuklasan ng Diyos. Tumugon si Angel na walang himala roon. Ngunit sinabi ni Rocco na kung kailangan ng mga tao na makita para maniwala, paalawin nila ang lahat kahit na kailangan ang sakripisyo. Tumutol si Angel at sinabi na mamamatay ang mga tao. Napilit si Rocco na kailangan ng mga tao na mabawi ang pananampalataya at tinanong ang relasyon ni Angel kay Juana. Ngunit nanatiling tahimik si Angel. Sinabi ni Rocco na siya ay may sakit at konti na lamang ang natitira sa kanya, kaya wala siyang pakialam sa mga kahihinatnan. Pinaalala ni Angel sa kanya na dati siyang isang halimbawa at binalaan siyang malapit siyang magdulot ng trahedya sa paniniwala na naglilingkod siya sa Diyos. Mamaya, inihatid ni Angel ang mga madre sa monasteryo at tinawagan si Juana para makipag-usap. Sinabi niyang nagsisisi siya sa sitwasyon at inangkin na hindi niya ito nalaman. Sumagot si Juana na nagtiwala siya sa kanya at umalis. Bumalik sina Mara at Juana sa kanilang rutina sa monasteryo. Ngunit hindi malimutan ni Dana ang nangyari. Si Rocco naman ay nasa kanyang opisina na umiinom ng tsaa nang mahulog ang kanyang tasa. Habang yumuyuko para kunin ito, nakita niya si Miguel sa harap niya. Sinabi ni Miguel na simula pa lamang ito at na sa lalong madaling panahon magiging paralitiko siya at hindi na makakapagsalita. Naniniwala si Rocco na isang guni-guni ito, ngunit hiniling ni Miguel sa kanya na hawakan siya para patunayan na siya ay totoo. Tinanong ni Rocco kung paano siya naroroon kung siyang nagpadala sa kanya sa monasteryo. At sumagot si Miguel na nasa dalawang lugar siya nang sabay-sabay. Tumunog ang telepono at sinagot ni Rocco ang priora. Sinabi niyang kasama niya si Miguel, ngunit sumagot ang priora na nasa harap niya ito at lumulutang. Nagpilit si Rocco na malakas ang kanyang pananampalataya habang kinokontra siya ni Miguel na kung totoo iyon, hindi niya gagamitin ang mga patay para dayain ang mga buhay. Sumagot si Rocco na ang takot ay kinakailangan para sa pananampalataya. Binalaan siya ni Miguel na darating ang kanyang parusa at itinuro ang ilaw bago maglaho. Samantala, dumating si Kino sa simbahan ng San Simeon Estelius na may dalang lata ng gasolina para sunugin ito. Nagdasal siya bago magsimula at nagsimulang marinig ang mga boses. Nang magalit, sinabi sa mga ito na umalis sa kanyang ulo at nagsimulang ikalat ang gasolina sa paligid ng lugar. Sa parehong oras, nanonood si Rocco ng mga recording na mapansin niya ang isang demonyo na papalapit sa kanya sa footage. Napagtanto niyang nagiging totoo ito at desperadong sinubukan na patayin ng kagamitan. Ngunit nabigo at lumabas ang demonyo mula sa recording at inatake siya. Samantala, halos magpaapoy na si Kino nang biglaing harapin ng isang demonyo. Nakuha rin si Miguel ng puting madre at dinala sa ibang lugar. Nang mapagtanto ni Juana na nawawala ang kanyang kapatid, nagpanik siya at sinubukan ni Mara na payapain siya. Sinabi ni Juana na dinala nila si Miguel sa simbahan at humingi ng tulong para iligtas siya. Mamaya, dumating siya sa simbahan at nakahanap ng ilang tao roon kasama si Angel. Ipinaalam niya sa kanya. Napatay na sina Kino at Rocco at na kailangan nilang kumilos ng mabilis para pigilan ang mga nilalagay. Iminyungkahi ni Juana na pumasok sa lugar. Ngunit sinabi ni Mara na hindi papayagan ng pulis. Nagmungkahi si Angel ng paggamit ng alkantarilya bilang daanan. Nagpapakita ng larawan sa kanyang telepono at ipinaliwanag na natuklasan ni Ciro ang pasukang iyon noon at maaari itong gamitin na yon. Dahil dito, pumunta sila sa library kung saan hiniling ni Juana ang tulong na ipinangako ni Esther at humingi ng mamamapa ng alkantarilya ng simbahan. Sumang-ayon si Esther at nahanap ang file. Sinasabing ito ang pinakamalapit na mapa sa larawang ipinakita. Binalaan rin siya na ang lugar ay isinara matapos matuklasan ang isang bomba. Pagkatapos, nahanap ng grupo ang pasukan
at mabilis na bumaba sa pamamagitan ng mga lagusan. Sa daan, pinahinto ni Mara si Juana nang matukoy ang isang bomba sa harapan nila. Matapos sisatin nito, napagpasyahan nila na hindi aktibo ang pabugsa at nagpatuloy. Ilang sandali pa, nahanap nilang daanan patungo sa pugad ng demonyo at nagpasya si Juana na bumaba ng mag-isa. Habang tinutulungan ni Angel na i-secure ang kanyang kagamitan, halos maghalikan silang dalawa ngunit naputol ng kakaibang mga tunog mula sa lugar. Sa tulong niya, bumaba si Juana sa mas mababang antas at nagsimulang siyasatin. Naririnig ang iba't ibang boses sa paligid niya. Bigla siyang inatake ng mga demonyo at halos mahuli, ngunit nagtagumpay siyang makalaya. Pagkatapos, lumitaw ang espiritu ni Saulo para harapin siya. Sinabi ni Juana na hindi iyon ang kanyang asawa dahil patay na ito at hiniling na palayain ng kanyang kapatid. Gayunpaman, sumagot ang demonyo na hindi kailanman aalis si Miguel at mananatili siya sa kanila. Lumitaw din ang puting madre at muling kinuha ang kontrol na nagpaorong kay Saulo sa harap ni Juana. Gayunpaman, nagpatuloy si Juana sa paghahanap sa kanyang kapatid hanggang sa wakas ay nahanap niya ito. Ngunit napagtanto niyang ganap na nasa kontrol ng entidad ito. Pagkatapos ay inihayag ng demonyo ang mga kaluluwang nakuha nito sa paglipas ng panahon, kasama ang mga taong malapit kay Juana na nagpababa ng loob at nag-alinlangan sa kanya. Nang wala nang maramdamang lunas, nagsimulang bigkas ni Juana ng isang sipi mula sa Biblia ng malakas. Sinisikap na labanan ang impluensya ng kasamahan. At sa isang maikling sandali, naibalik si Quino sa malay sa loob ng sitwasyon. Sinasabing lagi siyang kasama niya at na ang pananampalataya ay sapat para malampasan ang kahit kamatayan. Si Juana, labis na natatakot, sinabi na hindi niya alam kung kaya pa niyang magpatuloy at hiniling sa kanya ni Quino na alalahanin ang kantang narinig niya ng bata pa, isang bagay na nakaugnay sa kanyang pananampalataya at nakaraan. Muling kinuha ng puting madre ang katawan ni Quino, ngunit nagsimula ring kumanta si Juana. Inialay ang kanta sa kanyang kapatid. Unti-unti, nagsimulang mapalaya si Miguel mula sa pag-aari at bumalik sa dati na nagpapasaya kay Juana nang makita siyang maayos muli. Sinabi ni Miguel na kailangan niyang umalis at mabuhay para sa kanilang dalawa dahil mananatili siya roon para panatilihing nakakulong ang mga halimaw. Ipinaliwanag na matagal na siyang naroon at natuto na kung paano harapin ang mga entidad na iyon. Inihayag din niya na ang puting madre ay hindi kabilang sa mundong iyon. Ngunit alam niya kung paano ito maipadala palayo. Kahit pag-aalangan at lumuha, tinanggap ni Juana ang desisyon. Mahigpit na niyakap ang kanyang kapatid at nagpaalam. Nagtagumpay ang grupo na mabilis na umalis sa lugar at ilang sandali pa ay nawasak ang buong simbahan. Kinabukasan, pinanggap ng bagong taong nangangasiwa sa simbahan ang bersyon ng gas leak bilang opisyal na paliwanag at nagpasya na ibenta ang ari-arian. Nagpapasalamat sa resolusyon ng sitwasyon. Sa katapusan, inabandona nina Juana at Angel ang kanilang mga tungkulin at pinili na manatiling magkasama na nagwawakas sa kwento.